Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang dalawang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang babaeng mga beauty queen na binawian ng buhay sa kahindik-hindik na mga paraan. Sa unang storya, nakunan pa nga ng CCTV ang huling sandali ng beauty queen na ito na isa ding TikToker. Ang pangalawang beauty queen naman na biktima ay nag-iisang anak ng kanilang mga magulang na pinagnasaan ng kanyang kababata sa probinsya. Ating ang talakayin ang kanilang mga kwento at kung paano nga ang buhay nila ay nagtapos sa kahindik-hindik na paraan. August 4, 2025, nang lumabas ang nakakilabot na balita tungkol sa isang bagay na nakitang lumulutang sa dagat ng Tacloban City. Nang araw na iyon, natagpuan nga sa baybayin ng dagat ang isang labi ng babae. Ang babae ay isang dating beauty queen na ilang araw na palang nawawala matapos siyang kidnapin. Ilang araw na din siyang pinaghahanap ng kanyang pamilya. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Akin Arazada, 35 years old o mas kilala bilang Akini. Si Akini ay residente ng Barangay Valencia or Moc City sa probinsya ng Leyte. Si Akini ay may isang kapatid na babae at dalawang kapatid na mga lalaki. Malapit ang pamilya ni Akini sa isa't isa at kita nga ang pagmamahalan nila buong pamilya. Habang lumalaki si Akini, nakitaan siya ng angking talino at ganda ng kanyang mga magulang. Mataas nga ang kumpiyansa ni Akini sa kanyang sarili, kaya naman hindi siya nag-aatubiling sumali sa mga beauty contest. At lagi ngang nananalo si Akini sa mga patimpalak na kanyang sinasalihan. Nagpursigi nga si Akini na manalo sa mga beauty contest hanggang sa tanghalin siya bilang mas mataag-ob. Inuwi nga ni Akini ang corona at ang iba pang mga awards sa kompetisyon. Ayon nga sa mga kaibigan ni Akini, napakabait ng babae at may masayang pananaw sa buhay. Nakakahawa pa nga daw ang magandang mga ngiti at tawa ni Akini. Matapos nga ang pagsali sa mga beauty contest, inilaan naman ni Akini ang kanyang oras sa pag-aaral. Nakapagtapos nga ng kolehiyo si Akini at minsan nagtrabaho sa isang caregiving training corporation. Taong 2011 naman nang nakarelasyon ni Akini ang isang lalaki. Si Akini at ang kanyang karelasyon ay nagkaroon ng 3 mga anak na mga lalaki. Sa mga larawan nga sa social media, masasabing napakamaalaga at mapagmahal na ina ni Akini. Si Akini ay palaging nandyan kapag may aktibidad ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Hindi niya pinalalampas ang kahit anumang programa sa school ng mga bata. Tulad nga ng ibang tao, maraming pinagdadaan ng pagsubok sa buhay si Akini. Subalit nagpakatatag ang beauty queen at muling bumangon sa buhay. Naging isang TikToker si Akini at dito nga ay ibinabahagi niya ang araw-araw niyang buhay. Sa mga video, makikita nga si Akini na nagji-gym, namamasyal sa iba't ibang lugar at naliligo sa beach. Minsan naman ay kasama ni Akini sa video ang kanyang mga pinakamamahal na mga anak. At nito lamang May 6, 2025, nang ipinagdiwang ni Akini ang kanyang kaarawan at binati pa siya ng kanyang ina sa social media. At July 30, 2025 naman nang si Akini ay nagpost ng video sa kanyang TikTok account. Ngunit walang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makikita si Akini na buhay ng kanyang pamilya. July 31, 2025 ng umaga, umalis si Akini mula sa kanilang bahay. At magmula nga noon, hindi na umuwi pa si Akini. Paulit-ulit siyang tinawagan ng kanyang pamilya, subalit ni isang beses ay hindi sumagot si Akini. Labis nga ang pag-aalala ng pamilya ni Akini, kaya naman ng August 1, 2025, nang nag-report na sila sa mga pulis. At sa police station, sinabi nga nila ni si Akini ay nawawala at hindi na nakauwi pa sa kanilang bahay. Dali-dali namang nag-imbestiga ang mga pulis. Ay nga sa backtracking ng mga pulis, nakuha nila ang kopya ng CCTV na hagip ang kanto ng isang kalye kung saan madalas mag-antay ng masasakyan si Akini.
Sa kuha nga ng CCTV, hindi gaanong aninag pero si Aquini ay puresang isinakay lang 3 armadong mga lalaki sakay ng itim na kotse. Pagkatapos ay dali-daling umandar ang itim na kotse papunta sa direksyon ng Cananga, Leyte. Labis nga natakot ang naramdaman ng pamilya ni Aquini, sapagkat wala silang maisip na dahilan bakit kikidnapin ang beauty queen. At kung pagbabasihan nga ang social media account ni Aquini, wala ding makikitang senyales na may kaaway ito na pwedeng dumukot sa kanya. Sa mga post nga niya sa kanyang social media, wala din siyang ibinahagi kung mayroon ba siyang boyfriend at kung mayroon ba silang problema. Kaya naman palaisipan sa lahat kung bakit may taong gustong dumukot kay Aquini. Araw-araw ngang hinahanap si Aquini ng kanyang pamilya. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga pulis sa iba't ibang mga lugar para sa paghahanap sa babae. Ang nanay nga ni Aquini ay nagpost na sa social media para manawagan sa pagkawala ng kanyang anak. Ibinigay niya ang mga detalye kung saan sila pwedeng makontak kung sakasakaling may nakakita nga sa kanyang anak. Ipinost din niya ang larawan ng kotseng tumangay sa kanyang anak. Hindi nga tumigil ang pamilya ni Aquini at ang mga pulis sa paghahanap sa babae. Subalit ang paghahanap nga sa beauty queen ay natuldukan sa isang malagim na tagpo. August 4, 2025, 4 na araw na nga ang lumipas simula nang mawala si Aquini. At umaga nga ng araw na iyon, may nakitang kakaibang bagay na palutang-lutang ang isang mangingisda sa baybayin ng Barangay 99D, Tacloban City. Nung una, akala lamang ng lalaki ay malaking basura ang nasa dagat. Subalit nang lapitan na ito ng mangingisda, laking gulat niya nang nakita ang labi ng isang babae. Agad namang humingi ng tulong ang mangingisda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Tacloban City Fishery Law Enforcement Team. Mabilis namang nakarating sa lugar ang mga pulis at narecover nga nila ang labi na wala ng suot na damit. Baka sa labi na ilang araw na itong walang buhay. Ang babae ay ginapos ang paa at kanyang kamay. Nakapiring din ang mata ng kaawa-awang biktima at talagang kalunos-lunos ang sinapit nito. Kinontak naman ng mga pulis ang pamilya ni Aquini sapagkat isa nga siya sa mga missing person case kalapit sa lugar ng Tacloban, Leyte. At sa kasamang palad nga, ang natagpuang labi, ang nawawalang beauty queen na si Aquini ay iisa. Nakilala nga ang labi sa pamamagitan ng tattoo nito sa likod. Agad namang dinala sa laboratorio ang labi ni Aquini para sumailalim sa autopsy. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Pinaghahanap pa rin ang itim na kotse at ang mga sospek sa nangyaring insidente. Tinitingnan ding anggulo kung sa Tacloban ba tinapon ang labi o inadod lamang ito mula sa ibang lugar. Hinikayat naman ng mga otoridad ang kung sino mang may impormasyon hinggil sa pagkamatay ni Aquini ay makipag-ugnay na nga sa kanila sa lalong madaling panahon. Lubos nga ang paghihinagpis ng kaanak ng biktima. Napakasakit para sa kanila ang walang kaawa-awang kinahantungan ng mapagmahal na inang si Aquini. Hanggang ngayon ay blanko pa din ang pamilya at mga otoridad kung sino nga ang nasa likod sa pagpatay sa beauty queen na si Aquini. At ang kanilang sigaw ay sana makamit nila ang hustisya para kay Aquini. Sa ngayon ay patuloy pa din nga ang investigasyon hinggil sa kaso na ito. Ang pangalawang babaeng biktima naman sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Kimberly Autida, 19 years old. Si Kimberly ay nagmula sa Samal, Davao del Norte o kilala din sa tawag na Island Garden City of Samal. Kilala nga ang lugar dahil sa mga magagandang beach, resort at natural na atraksyon dito. Mabait, maganda, matalino at mataas ang kumpiyansa sa sarili. Ganyan nga ilarawan si Kimberly ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bata pa lamang si Kimberly, nakitaan na siya ng angking ganda at talino ng kanyang mga magulang. Nag-iisang anak nga si Kimberly kaya naman lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang ama at ina. Malapit naman si Kimberly sa kanyang mga pinsan na kasama niyang lumaki. Ay nga sa mga kaibigan ng dalaga, si Kimberly ay matalino at matulungin. Nagtapos nga bilang valedictorian si Kimberly nang siya ay high school pa lamang.
Kalaunan, nag-aral nga si Kimberly sa University of Southern Eastern Philippines, Mintal Campus at isa siyang community development student. Kapag walang klase, nasa bahay lamang ang dalaga para tumugtog ng gitara at kumanta. At dahil nga sa angking ganda ni Kimberly, naging interesado din siya sa pagsali sa mga beauty contest at pinangarap nga sumali sa Binibining Pilipinas. Lumalahok nga ang dalaga sa iba't ibang mga patimpalak sa kanyang eskwelahan at kanilang lugar. Madalas ngang manalo si Kimberly at mag-uwi ng mga pamremyo mula sa mga beauty contest. Taong 2016 nang sumali si Kimberly sa Binibining Ikagos at nanalo bilang 4th runner-up. Sunod naman ay sumali si Kimberly sa Mutyanan Samal at nakuha niya ang pwesto ng 4th runner-up. Ang lahat nga ng kinikita ni Kimberly sa pagsali sa beauty contest ay ibinibigay niya sa kanyang ina. Masaya nga si Kimberly na unti-unti na niyang natutupad ang kanyang mga pangarap. Subalit sa isang iglap, lahat ng matagal nang inaasam ni Kimberly ay naglaho na parang bula. July 19, 2017, nang nagpaalam si Kimberly sa kanyang mga magulang na siya ay aalis para pumunta sa bahay ng kanyang lolo at lola. Pinayagan naman si Kimberly ng kanyang mga magulang lalo na at 1 kilometro lamang ang layo ng bahay ng lolo at lola ng dalaga. At lumipas nga ang mga oras, pero kataka-taka na hindi pa din umuwi si Kimberly sa kanilang bahay. Agad namang nag-alala ang nanay at tatay ni Kimberly dahil hindi na nila ito makontak sa kanyang cellphone. At bandang 11:11 nga ng umaga, nang nabalitaan ng nanay at tatay ng dalaga ang tungkol sa natagpuang labi na wala ng buhay sa isang damuhan na punong-puno ng putik. Takot nga ang namayani para sa mga magulang ni Kimberly nang nalaman nila ang tungkol sa labi ng isang dalagang nakita. Ika nga nila, parents instinct. Halos pagsakluban nga ng langit at lupa ang mga magulang ng dalaga pagdating nila sa lugar. Nang nakita kasi nila ang nakahandusay na dalaga at wala ng buhay, kinilala nila ito na ang kanilang anak na si Kimberly. Labis nga ang paghihinagpis ng pamilya Autida nang nakita ang sinapit ni Kimberly. Agad namang tumawag ng mga pulis ang mga residente sa lugar. At bandang 11:30 nga ng umaga, lang natanggap ng Kaputian Police Station ang isang report tungkol sa isang nangyaring krimen. Mabilis namang nakarating ang mga pulis sa barangay Adecor. Pinuntahan nga ng mga pulis ang isang madamo at maputik na bahagi ng nasabing barangay. At dito nga nila nakita ang biktima na si Kimberly. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Kimberly. Nakagapos ang mga kamay at paa ng dalaga. Bukod doon, isang tuwalya pa ang nakatali sa liig ng biktima. Dumating nga ang forensics team para iproseso ang crime scene. Samantala, dinala naman ng mga pulis ang labi ni Kimberly sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy result sa labi ni Kimberly, matindi ang pinsala na kanyang tinamo dahil siya ay sinuntok ng sospek. Dahil dito, nagkaroon ng internal bleeding ang biktima at tuluyang ang binawian ng buhay. Lumabas din sa test na si Kimberly ay pinagsamantalahan pa ng may gawa ng krimen. Natagpuan namang malapit sa pinangyarihan ng krimen ang isang dilaw na jacket. Marami ngang nakausap na witness ang mga pulis. At lahat sila itinuturo na sospek ang isang lalaki na nakatira din malapit sa lugar. Ang lalaki ay kinilalang si Elvin Huna, 20 years old. Nakatira si Elvin sa barangay Adecor, Kaputian District. Siya ay isang laborer at merong ngang asawa. Nang araw din na iyon, ipinatawag ng mga pulis si Elvin para siya ay questionin tungkol sa pagkamatay ng biktima. Napansin nga ng mga pulis na ang lalaki ay tila nanginginig at hindi mapakali habang kinakausap nila ito. Mas lalo pa silang nagduda sa ikinilos ng lalaki nang nakita ng mga otoridad ang mga kamot at sugat ng lalaki. At nang tanungin siya ng mga pulis tungkol dito, depensa niya, nakuha niya ang mga sugat na iyon dahil siya ay nadapa. Pinakawala naman si Elvin ng mga pulis matapos nilang makausap ang lalaki dahil wala naman silang kahit anong ebidensya sa kanya. Samantala, ipinagtanong-tanong naman ng mga pulis sa mga residente kung kanino ang dilaw na jacket na natagpuan malapit sa crime scene. At lahat sila
Sinabi ngang si Elvin ang may-ari ng jacket na nakita sa crime scene. Dito na nga naghinala ang mga pulis tungkol kay Elvin. Ang mga otoridad ay naniniwalang si Elvin ang suspect sa nangyaring krimen. Dahil siya nga ang itinuturo ng mga witness, nakita nila ang mga kalmot sa lalaki at ang jacket nga na nakita sa crime scene ay pinaniniwalaang sa lalaki. Kaya naman idineklara nila na si Elvin ang suspect na pumatay kay Kimberly. Hindi naman matanggap ng pamilya ng biktima ang sinapit ng beauty queen. Ayon sa mga magulang ni Kimberly, normal na rutina ng dalaga na puntahan ang kanyang lolo at lola para sila ay bisitahin. Ayon pa sa mga magulang ng dalaga, wala silang kagalit na gagawa ng ganun kasamang bagay sa kanilang anak. Hustisya nga ang kanilang sigaw para sa walang kaawa-awang nangyari sa beauty queen. July 20, 2017, bandang 10:00 ng umaga, nang inaresto ng mga pulis si Elvin sa kanilang bahay. At sa police station, itinanggi niya ang paratang na siya ang pumatay at nanamantala kay Kimberly. Hindi naman naniniwala ang mga pulis sa lalaki dahil may hawak silang salaysay ng mga witness na si Elvin umano ang pumatay sa biktima. Si Elvin ay kinasuhan ng pananamantala at homicide. Siya ay ikinulong habang gumugulong ang kaso laban sa kanya. Teorya nga ng mga pulis, inabangan ng suspect si Kimberly sa daan na karaniwang dinadaanan ng beauty queen pauwi sa kanyang lolo at lola. Pagkatapos, maaaring umano na puwersang dinala ng suspect si Kimberly sa talahiban kung saan niya isinagawa ang krimen. At July 22, 2017, makalipas nga ang 2 araw nang naaresto si Elvin, siya ay umamin sa nangyaring krimen. Ayon kay Elvin, siya ang nanamantala at pumatay sa biktima. Sinabi niya na kababata at kapitbahay niya si Kimberly. Inamin nga ni Elvin na matagal niya ng kursunada ang beauty queen. Subalit lagi umanong binabasted si Elvin ni Kimberly. Dagdag pa ng suspect, labis na pagnanasa at obsesyon ang nagtulak sa kanya para halayin at patayin si Kimberly. Iginiit naman ni Elvin na hindi niya plinano ang nangyaring krimen. Subalit kahit na naaresto si Elvin, hindi pa din mapanatag ang mga magulang ni Kimberly. Gusto nilang bigyan si Elvin ng pinakamabigat na parusa para sa ginawa niyang krimen. Ayon pa sa nanay ng biktima, napakabait ng kanyang anak na si Kimberly kaya hindi karapat-dapat dito ang kanyang sinapit. Ngunit bago pa man makamit ni Kimberly at ng kanyang pamilya ang hustisya, isang hindi inaasahang balita ang nakarating sa pamilya ng biktima. July 24, 2017 nang lumabas ang balita na ang suspect na pumatay kay Kimberly na si Elvin ay binawian ng buhay. Ayon sa ulat, umaga ng araw na iyon nang dumaing ang suspect na masakit umano ang kanyang tiyan. Kaya naman bandang 4:30 ng umaga nang inilabas ng mga pulis si Elvin mula sa kulungan para siya ay dalhin sa ospital. Subalit habang dinadala sa sasakyan si Elvin, natanggal niya ang poses sa kanyang kamay. At dito na inagaw umano ni Elvin ang baril sa isang pulis at aktong babarilin niya ang mga otoridad para siya ay tumakas. At para nga protektahan ang kanyang sarili at kapwa-pulis, binaril ng isang pulis si Elvin. Agad namang binawian ng buhay si Elvin matapos nga ang insidente. Ayon pa sa balita, tanggap naman ng ama ni Elvin ang sinapit ng suspect. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!